Hi Cancer, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaka-resonate, piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for Cancer. Cancer, please. Give me the message for Cancer, please. Meron ka dito, Aries. Okay, Aries energy. Nafe-feel ko dito, no, Cancer, meron ka ditong energy ng pagka-Aries. Kumbaga, yung tapang ng lakas ng loob. Yung tipo na independent, okay? Meron kang passion, meron kang gustong gawin, or sabihin natin na meron kang tapang at lakas ng loob, okay? Ito lang nafe-feel ko. Aries energy. Or pwede rin sabihin, no, may person kang Aries. Natututo ka dito, maging independent. Yung hindi ka palaasa. Ikaw yung tipo ng tao na hindi umaasa or hindi ka palaasa. Meron kang lakas na harapin yung mga pagsubok na kinakaharap mo. Hindi ka humihingi ng tulong. Okay? Kinakaya mong solusyonan yung mga problema na kinakaharap mo. Then, nafe-feel ko din dito pag sa larangan ng trabaho, passionate ka. Yung tipo na talagang nakatuon ka sa yung tinatrabaho, or kung may pangarap ka, nakatuon ka talaga sa yung goal. Ganon yung nafe-feel ko dito. May energy ka ng pagka-Aries. Give me the message for Cancer. Meron ditong Cardinal. So, Cardinal is meron ka ditong energy ng Aries, Cancer, Libra, and Virgo. So, nafe-feel ko dito, no, na matapang ka talaga. Okay? May lakas ka ng loob, or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na may fighting spirit, Ito lang yung nafe-feel ko. Nakalagay dito ang pioneering spirit. Meron kang kakayahan, or malawak yung pangunawa mo, malawak yung iyong yung iyong abilidad. Nafe-feel ko din dito, no, na pwede kang maging light worker, or light para sa ibang tao, yung tipo na nagbibigay ng advice para sa iba, marami kang kaalaman or marami kang natututunan. Kasi nafe-feel ko din dito na matatag, malakas yung loob. Ayun. Nararamdaman ko dito, no. Ikaw yung liwanag, or pwede rin sabihin na sa iyong family ko yung liwanag ng tahanan. Kasi sa iyo nakakuha ng lakas ng loob ang iyong pamilya. Kasi sa iyong salita at sa iyong gawa, ganon. Kasi nafe-feel ko dito na may pagka-spiritual or malakas yung faith mo kay God. Dahil doon dahil sa kalakasan mo ng faith mo kay God, hawak mo yung pananampalataya, hawak mo yung liwanag para sa iyong sarili, na kung saan nagbibigay ka ng pag-asa sa iba, or sabihin natin na madali kang makahanap ng mga solving problem ba, yung tipong ganon. Madali kang masolve mo yung problema. Ganyan. Kasi, meron kang marami kang kaalaman or natutunan. Ganon. Ito lang nafe-feel ko dito. Cardinal sign. Meron ka dito, Pluto. Nafe-feel ko dito na sa Pluto, meron ditong transformation na nagaganap sa'yo. Maybe before, madali kang mahikayat ng iba. Pero ngayon, nakikita ko dito, sa November, nakatuon ka sa yung goal. Meron transformation na magaganap sa'yo, kung ano man yung mga gusto mo or marating sa yung buhay. Nagkakaroon dito ng transformation. Kasi tapos na yun Tapos na yung mga problema na dumarating sa'yo. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Kung makikita mo dito yung yung lawa ba to, dagat na parang ang panapanatag, ang dilim, no? So, kung makikita mo dito, ito yung mga problema na tinatahak mo, no? Pero andito ka na sa light. Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng panibagong idea, transformation para sa iyong sarili. Kasi, tinatanggalan mo na yung mga bagay na hindi na makakabuti para sa'yo. Okay? Nakatuon ka dito sa pagbabago. Ganun yung nararamdaman ko dito, nakatuon ka sa pagbabago. Tingnan pa natin. Give me the message for Cancer, please. Okay, tumalsik ito. Meron ka ditong Mars. Kung makikita mo kasi ang Mars,
Part yan ng Aries sign din fire sign. So, ngayon, yung tipo na nagkakaroon ka dito ng transformation na kung saan kung dati parang tipo ka mahina ang loob or sabihin na hindi ka agad nagtitiwala sa iyong kapwa or sabihin natin na umaasa ka sa sasabihin ng iba, ngayon nagkakaroon ka dito ng independent, paninindigan, nagkakaroon ka ng develop para sa iyong sarili, nagkakaroon ka ng growth yan. Ito yung napipil ko, nakatuon ka dito kung makikita mo dito sa daan, ano ba to? Langgam pala to, okay? May langgam dito, kumbaga nakahanay na langgam. Napipil ko dito, na nakatuon ka dito sa sa tagumpay, meron ka ditong pinoprotektahan mo yung sarili mo or sabihin natin nakatuon ka, dire-diretso ka sa hinaharap, nakatuon ka sa pagsulong sa iyong mga pangarap, nakatuon ka makamit yung iyong mga gustong mangyari. Kasi kung makikita mo dito sa shadow ng ng Mars, may nakatusok dito na sword. So ibig sabihin yan, marami kang naranasan na problema. Pero kahit marami kang naranasan na problema, mas nakatuon ka ngayon sa direksyon na kung saan positibo para sa iyo. Nafe-feel ko din dito na marami kang tinahak na problema, pero ganun pa man nalampasan mo to. Natuto kang ma-shield yung sarili mo, protektahan, maging grounded, ganun. Ito na yung nafe-feel ko, may lakas sa tapang ng loob ka. Then nafe-feel ko dito na nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Kung makikita mo kasi dito yung liwanag, then meron ditong dilaw. Then nafe-feel ko din dito malakas yung faith mo, malakas yung pananaw mo, or sabihin natin na matatag yung pananaw mo sa buhay. Ito lang yung nararamdaman ko, na kung saan yung mga pagsubok na kinaharap mo in the past, ito yung nagpatibay kung bakit ka nakatayo sa panahon ngayon, okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, Taurus. Cancer. Sorry kasi lumabas sa aking isipan si Taurus. Maybe meron kang person na Taurus, okay? Na nagpahirap sa'yo, kaya tumatag ka. Ito na yung nafe-feel ko. Hindi po halos lahat, Ito na yung nakikita ko. Maybe may person kang Taurus, or pwede rin sabihin na meron manliligaw ka na Taurus, na kung saan nagbibigay sa'yo ng ng comfort, or pwede rin sabihin na meron kang Taurus na tao sa buhay mo, na kung saan, kung bakit ka nagkaroon ng transformation. Ayun lang na feel ko. Give me the message for Cancer. Makikita mo dito, dalawang lumabas tong butterfly, then butterfly na naman. Meron kang transformation na nangyayari, Sinasabi dito, magtiwala ka sa process, magtiwala ka sa plan ni universe. Kasi nafe-feel ko dito na hindi ka na masyadong nakatuon para sa yung sarili in the past, yung mga naranasan mo sa past. Kumbaga nagkakaroon ka dito ng ng kaliwanagan, naging matapang sa mga experience na naranasan mo, na kung saan nagkakaroon dito ng transformation or nagaganap sa iyong buhay. Ito lang yung nararamdaman ko. Then nafe-feel ko din dito, nagtitiwala ka na kay God, sa process ni God, dahil alam mo merong plano na mas maganda para sa iyo. Ganun lang yung vibes nito. Nagtitiwala ka na, or pwede rin sabihin, magtiwala ka sa process ni God. Kasi once na ang plano ng Diyos, ang paniniwalaan mo, maganda yung mangyayari at magaganap sa'yo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, kaya magtiwala ka. Yan. Kasi once na nagtiwala, sigurado, success yan. Tingnan pa natin, Cancer, ko ano pa yung mensahe para sa'yo. First quarter, it's time to commit. So, ibig sabihin ng it's time to commit, magtiwala ka, makipag-commit ka kay God. Ito lang nararamdaman ko kasi meron ditong bituin, meron ditong success na naghihintay sa'yo, okay? Maniwala at magtiwala ka sa kapalaran or magtiwala ka sa plano ng Diyos. Kasi once na yung plano natin ay kahit anong plano natin at hindi niya ibinibigay kasi kung alam kasi ni God na merong mas mahigit na maganda na naghihintay sa'yo. Huwag mo sundin yung plano mo, kundi sundin mo yung plano ng Diyos para sa'yo, okay? Or pwede rin sabihin, isungguni mo kay God yung mga plano mo, okay? Kasi once na ipinapanalangin mo yung mga
gusto mong mangyari at maganap sa buhay mo, talagang mangyayari at mangyayari yan. Just, magtiwala ka sa kanya. Ayun lang yung nararamdaman ko. Trust. Give me the message for, meron ka dito na crescent moon. Sinasabi dito, no, keep moving forward, just got this. Sinasabi dito, sinasabi dito sa crescent moon, magdire-diretso ka lang, magtuon ka talaga sa journey mo, no, sa yung gusto mo mangyari. Kung ikaw may sinisimulang proyekto ngayon, magdire-diretso ka lang, magtuon ka lamang, kasi meron diyang maganda, may makakamit at makakamit ka diyan, may success na naghihintay sa'yo, okay? Huwag ka ditong mawala ng pag-asa, kasi once naging consistent ka sa iyong ginagawa, meron niyang magandang resulta. Kung hindi mo pa nakikita sa panahon ngayon, meron niyang naghihintay na magandang bunga. Ayun lang yung nararamdaman ko. Then dito, no, sa dark moon, pause and rest, you deserve it. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay napapagod na or nahihirapan na, just pause. Magpahinga ka. Okay? Kasi once na sobra ka ng pagod, or kung ano man yung nararanasan mong kabigatan, magpahinga ka lang. Then, after mo magpahinga, magmuni-muni ka, Then, kapag once na relax mo na yung sarili mo, na muni-muni mo na yung mga bagay-bagay, kung ano yung kakulangan, kung ano yung mga bagay na hindi makakabuti para sa'yo, meron ditong deserve na naghihintay sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko, kung ano man yung mga masasakit, manahimik, mag-rest ka muna, magpahinga ka muna. Then, meron ditong maganda na naghihintay para sa'yo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito sa dark moon. Kasi, minsan kapag ang nararanasan na natin ay hindi na natin talaga kaya pa yung mga problemang kinakaharap, mag-relax ka lang, magpahinga ka na. Kumbaga, pahinga mo muna yung isipan mo. Then after na maipahinga mo, dyan ka na magkakaroon ng panibagong pananaw, pagpasok ng mga panibagong positibo, Kaya huwag masyadong kadibdibin kung hindi mo pa nakikita yung mga resulta ng iyong ginagawa. Kung ikaw man yung ginagawa, kung ikaw may proyekto, kung ano man yung mga pinagkakaabalhan mo, kung ano man yung karera na iyong ginagampanan, at nakakaranas ka ng mga problema. I-relax ka lang, magpahinga ka lang, okay? After nyan, makakahanap ka niya ng magandang solusyon sa mga problema na kinakaharap mo. Ito lang yung mensahe para rito. Tingnan pa natin kung ano pa yung message para sa'yo. Give me the message for Cancer. Meron ka dito na love. Okay, love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Okay. Pag kasi ikaw ay nagmamahal, or sabihin natin, malawak yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa iyong sarili, sa ibang tao, yan. Lahat ng bagay na gusto mo mangyari, makakamit mo, Kasi kapag ikaw ay malawak yung pagmamahal mo, masarap lang sa pakiramdam, Kumbaga, lahat ng nakikita mo ay parang mabuti para sa'yo. Kasi malawak yung pagmamahal mo, Hindi mo nakikitaan ng masama ang iba kasi, mas nakatuon ka sa pagmamahal. Tinan mo ang taong in love, kahit ginagawa na ng hindi maganda, nakangiti pa rin kasi in love siya. Alam mo yun, yung tipo na ganun. Or kahit inaasar siya ng kanyang mga kapatid or ng kanyang mga kaibigan na masakit na para sa kanya. Pero pag ang isang taong in love, hindi nito matanggal yung energy na pagka masayang pakiramdam kasi nagmamahal ka Pero asahan mo yung yung mga broken hearted at sobrang sakit. Biruin mo talaga sila galit na galit kasi iba yung iba yung presensya ng nagmamahal. At mas may naman kahit wala kang kasintahan, wala kang karelasyon ipili mo na lang yung sarili mo na in love ka nang sa ganun makita mo yung mga mabubuting bagay na naandyan lang naandyan para sa'yo, okay? Kahit wala kang kasintahan, kahit wala kang karelasyon, isipin mo yung pagmamahal. Para nang sa ganun, yung energy mo, masaya lang, ganun.
Ganun lang yung vibes nito. I-practice mong palaging magmahal kahit wala kang relasyon. Kasi once na ganun yung pakaramdam mo, maganda lang yung maganda lang yung vibes. Give me the message. Imagination. Sinasabi dito na i-embrace mo yung mga creative aspect na pumapasok sa iyong kaisipan. Kasi pag i-imagine natin, kasi yun yung na-attract natin Kasi once na tayo nag-i-imagine ng maganda, masarap sa pakiramdam. So, lumabas ditong love, imagine mo lang na nagmamahal ka muli, or imagine mo na may pag-ibig ka. Nang sa ganun, ma-attract mo yung positibong love para sa'yo. Kasi once na ini-imagine mo to, ito yung signal kay universe na ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong makamit. Ito yung gusto kong relasyon. O ito yung gusto kong buhay, or ito yung gusto kong mangyari. Okay? So, kailangan mo dito maging positibo. Nang sa ganun kung ano man yung hinihiling mo, makamit mo to. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me the message for Cancer. Meron ditong change. Meron ditong malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Okay? Nakikita ko dito na magkakaroon ka na dito ng pang-unawa. Nakikita ko dito na meron ditong grow na mangyayari sa'yo na hindi mo inaasahan. Ito lang yung nafe-feel ko na hindi mo inaasahan na may magaganap sa'yo na ganito palang pangyayari. Nafe-feel ko dito na meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo, may pagbabagong magaganap sa'yo, okay? Kailangan mo lang dito na magpatuloy kung ano man yung sinisimulan mo, kasi meron ditong transformation na magaganap sa buhay mo. Ayun, ito lang yung nafe-feel ko. Kasi meron ka ditong kalakasan meron kang tatag at lakas ng loob para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Para magsimula ka, magdire-diretso kung ano man yung gusto mong mangyari or maganap sa buhay mo. Meron din ditong pag-ibig, okay? May pag-ibig na naghihintay sa'yo. Or pwede rin sabihin na kahit wala ka pang karelasyon ngayon, i-practice mo na para kang in love. Na sa ganun, ma-attract mo yung mga positibo. Ganon. Ito lang yung nararamdaman ko. Moving forward. Ayun lamang, Thank you for watching, and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.